Ang punong mapagbigay. Nakatanim malapit sa isang paaralan sina punong mapagbigay at punong matayog. Laging maraming mga batang naglalaro sa ilalim ni punong mapagbigay. Galit naman si punong matayog dahil maingay ang mga ito. Pinabayaan ni punong matayog na gapangan siya ng mga baging na may tinik para huwag pakinabangan ng mga tao. Isang araw may dumating ng mga tao. Pinag-uusapan ng mga ito na tatamaan ng itatayong paaralan ang kinatatayuan ni punong mapagbigay. Nakadama ng galit si punong matayog. Alam kasi niya kung gaano kasakit ang ginawa sa kanyang kaibigan. Naging tahimik ang lugar, wala ng mga batang naglalaro, wala na rin ang mga ibong nag-aawitan. Isang umaga ay dumating ang mga bata at mga guro nila. Masaya nilang nilinis ang lugar. Nagkaisa ang mga bata na itanim ang mga puno mula sa buto ni punong mapagbigay. Naalala ni punong matayog ang madalas na sabihin ni punong mapagbigay. Nang ipinakita nitong kabutihan ay mananatili sa puso ng mga bata. Naisip niya na pareho lang ang mga katangiang ibinigay sa kanila ng may kapal, kaya hindi siya dapat maging maramot. Pinalis niya ang mga halamang baging sa katawan at pinalusog ang kanyang sarili hanggang muling yumabong. Ilang panahon pa, marami ng mga bata ang masasayang naglalaro sa ilalim ni punong matayog. Ang wakas. Ang aral ng kwento. Sana ay gayahin natin si punong mapagbigay, na handang ibigay ang anumang kaya niyang ibigay.